Berdugo kung tawagin itong si dating Pangulong Duterte at Hitler kung tawagin ang kanyang sarili at ipinamukha sa sambayan ng Pilipino na gagayahin niya si Hitler sa pagpatay. Ang mga matatapang na banta na ito ni dating Pangulong Duterte sa sambayan ng Pilipino at sa publiko, lalong-lalo na nga mga idol sa mga sinasabi niya na mga drug addict at kriminal na kung saan nga mga idol ay hindi niya kinakakatakutan at kayang-kaya na di umanong patayin. Subalit ang tapang na ito ni dating Pangulong Duterte mga idol ay noong panahon lamang pala niya na kung saan ay siya ay kasalukuyang nakaupo noong administrasyong Duterte na kung saan ang kapangyarihan ay hawak niya. Subalit para sa kaalaman ng lahat at ng nakakarami, ang kapangyarihang hawak ni dating Pangulong Duterte noon ay kanya na itong nabitawan at kanya na ngang ikinakaharap ngayon ang sandamakmak na akusasyon laban sa kanya, kabilang na ang kanyang ipinagyayabang noon na pagpatay. Nagpapatunay lamang ito mga idol na kapag ikaw ay nasa kapangyarihan ay kayang-kaya nyong gawin o kayang-kaya mong gawin ang nais mong gusto kahit na ito ay labag sa batas at kahit pa ito ay hindi ikinakatuwa ng mga tao. At ang mga biktima nga mga idol noong patayan ni dating Pangulong Duterte ay sumisigaw ng katarungan at hustisya na kung saan ay hanggang sa ngayon ay wala pa ring nangyayari. Kaya naman walang ibang inaasahan nga mga idol ang mga biktima ng EJK at ng mga inosenteng mga nadamay ay walang iba nga mga idol kundi umasa na lamang sa magiging resulta na pwedeng mangyari kay dating Pangulong Duterte doon sa ICC o doon sa dahig. At mukhang mahihirapan nga mga idol si dating Pangulong Duterte na lusutan ang kasong ito dahil mismong sa pananalita niya at sa bibig niya lumalabas ang mga pagbabanta at pagpapatay na kung saan ay inamin niya mismo na siya mismo ang nagpapatay at nag-utos ng lahat ng mga nais niyang patayin. Ang intelligence fund, binili ko, pinapatay ko lahat. Kaya ganun ang gagawa. Yung mga kasama ninyo, pinatigok ko talaga. Yun ang totoo. Hindi lamang yan mga idol ang mga video na kung saan ay inamin mismo ni dating Pangulong Duterte na siya mismo ang gumagawa ng patayan at kanyang iniutos ang mga ito. Subalit sa kabila ng lahat ng itong mga idol ay marami pa rin sa ating mga kababayan na kapwa natin Pilipino ang lubos na humahanga kahit na mali ang ginagawa ni dating Pangulong Duterte. Ano ba ang nangyari? Ano ba ang ginawa ni dating Pangulong Duterte o ng pamilyang Duterte sa sambayan ng Pilipino na naniniwala sa kanya na kung saan nga mga idol ay ngayon ay patuloy pa rin siyang ipinagtatanggol? Ano ba ang ginawa sa kanila ng mga Duterte kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin sila natatauhan at pilit pa rin nilang ipinagtatanggol kahit na nga alam naman nating lahat na ang ebidensya ang nagpapatunay na kung saan ay mali talaga ang ginagawa noon ni dating Pangulong Duterte. Tuluyan na bang nalason ang utak ng ating mga kababayan sa lahat ng mga ginawa noon ni dating Pangulong Duterte na kahit mali na ay pilit pa rin nilang ginagawang tama? At ang malaking katanungan nga mga idol ay bakit at paano nangyari? Isipin mo to. Bago dumating ang mga Duterte sa buhay mo, hindi ba't malinaw naman sa iyo kung ano ang tama? Di ba dati, alam mo namang mali ang pumatay ng tao. Alam mo din na mali ang mambastos ng babae. Mali ang bastusin ng Diyos. Mali ang lumabag sa batas. Mali ang magbanta ng kamatayan sa ibang tao. Mali ang kumampi sa dayuhan laban sa sariling bayan. Alam ko na dati obvious sa yan. Pero ano ang nangyari nung dumating si Duterte sa buhay mo? Unti-unti mong ginajustify sa sarili mo na ang mali pwede naman tama. Biglang pwede nang pumatay ng tao basta adik. Pwede nang mambastos ng babae basta ang presidente ang mawa at joke lang yun. Pwede nang tawagin stupid si God. Eto talaga, hindi ko alam paano nyo ginajustify sa sarili nyo. Pero ayun, tama na din sa iyo yan. Pwede nang labagin ang batas dahil hindi naman importante ang mga right to due process, right to privacy, right to travel, at iba pang mga rights na yan. Pwede nang mag-death threat, basta kalalaman ng pinagbabataan. Pwede nang ipamagay ang teritoryo ng bansa kasi hindi naman natin kaya maglaban. Pero hindi dyan nagtatapos ang metamorphosis mo. Yung dating mga bagay na mali, ngayon kinahangaan mo na. Ang mga mali, nagiging virtue na para sa'yo. Ang pumapatay, matapang. Ang nambabastos ng babae, macho. Ang walang galang sa Diyos, honest. Ang lumalaban sa batas, madiskarte. Ang kumakampi sa dayuhan, praktikal.
Look at yourself in the mirror. This is the person you have become. Simula nang dumating si Duterte sa buhay mo, tinapon mo na ang prinsipyo mo sa basurahan. Tama ba ako or mali? Isang napakalaking tama, attorney, ang lahat ng iyong sinabi, na kung saan simula nga nang dumating noon si dating Pangulong Duterte sa buhay ng ating ilang kababayan ay nalaso na ang kanilang mga paniniwala na kung saan ang mali ay nagiging tama para sa kanila. At ngayon nga mga idol, ang pangyayaring ito ay muling bumabalik sa katauhan ni Vice President Sara Duterte, na kung saan nga mga idol ay queen of fake news, na kung saan ay nagpapakalat ng mga maling impormasyon at patuloy na sinisiraan ang administrasyong Marcos. Subalit ganun pa man nga mga idol, ang paniniwala ng mga tao na kung saan ay nalason ang pag-iisip ng mga Duterte, lalong-lalo na nga mga idol nitong si Inday Sara Duterte, ay mayroon din namang ilan nga mga idol sa ating mga kabayan ang lubos na nakakaunawa na si Inday Sara Duterte ay hindi karapat-dapat na maging pangulo, at marami nga ang nagulat sa biglaang pag-anunsyo nito na siya ay tatakbo bilang pangulo ng bansang Pilipinas sa 2028. At marami nga ang nagsasabi na kapag ito ay naging pangulo, kung sakali nga ay baka ibigay tayo sa China o ipamahagi na lamang ang bansang Pilipinas sa bansang China, dahil doon naman magaling itong si Inday Sara Duterte ang kampihan ang bansang China, na kung saan nga ay pinagmamalaki pa nga niya nito ang mga lingwahe na di umano nga ay kanyang pinag-aralan. At kapag pinag-usapan nga mga idol ang West Philippine Sea ay tamimi at no comment daw itong si Inday Sara Duterte, na kung saan ay baka siya ay pagalitan ng bansang China kapag siya ay nagkomento ng hindi maganda patungkol sa agawan ng teritoryo ng West Philippine Sea. 新年快乐，恭喜发财！新年快乐，恭喜发财！ What's your statement po on sa patuloy na pang-harass ng China sa atin sa West Philippines? Hindi ko naman nilalahat guys, hindi ko nilalahat. Maraming mga Pilipino, mga maayos sa kaisipan, maayos sa desisyon sa buhay. Kaya lang, karamihan sa mga Pilipino natin na nadidinig ko, mga gago. Si Sara Duterte, ting-i-interviewin mo mula nang maging Vice President si Sara Duterte. Ting-i-interviewin mo, wala nang ginampanan sa Pilipinas yan kung hindi pag in-interview yan, ang sasabihin si Marcos, namumuliti ka. Panay galit sa mundo ang madidinig mo kay Sara Duterte. Kahit kailan mo interviewin yan, walang isasagot siya kung hindi pamuliti ka lang yan, pamuliti ka. Walang ginawa yan si Marcos kung hindi mamuliti ka. Wala nang isinilbi sa Pilipinas siya kung hindi panay pagkritiko dyan sa administrasyon na yan. Panay galit, panay puot. Bilang Vice Presidente, hindi ba dapat katulong siya nag-aayos ng bansa natin? Wala siyang ginawa kung hindi pumunta sa iba't ibang bansa, pupunta sa Daig, pupunta sa ganito, para ipangalandakan na si Marcos, namumuliti ka, si Marcos, gago, si Marcos, adik, si Marcos. Wala lang ginawa, matatapos ang termino niya kung hindi pintasan ang administrasyon. Yung ginastos natin, pinasusweldo natin kay Sara Duterte, wala kasilbi-silbi, wala sinabi. Minsan in-interview ako ano masasabi sa West Philippine Sea, kakagot-sagot, no comment eh. Ano silbi niya bilang Vice President? Samantalang si Pangulong Bongbong, napipintasan ng sambayan ng Pilipino, palpak na Pangulo, mahina, kung ano-ano ang pinupunan nila sa Pangulo, ni hindi man lang pumupukol ang Pangulo kontra sa kanila. Wala silang madidinig kay Pangulo na si Sara ganito, si Duterte ganito. Maayos na pagiging Pangulo pag in-interview mo si Pangulo. Kahit paano pilit na gumaganap si Pangulong Marcos bilang Pangulo, ginagampanan niya na maayos ang bansa. Bagamat kulang na kulang pa ang pagtingin natin. Pakita mo yung puchat, makita mo ang porsyento kung sino ang mas mataas ang rate kay Sara Duterte kay Marcos. Abante pa si Duterte, abante pa si Sara. Abante pa siya ng 14%. Ibig sabihin nun, ang gusto ng karamihan Pilipino, ang mamumulo at gago ni Sara Duterte.
Iyan gusto ng mga tao, yung walang gagawin kung hindi politika, naninira. Abe, walang mangyayari sa Pilipinas, kakahetot na yung Pilipinas, parang yung politika pa yung... Ano, silbi ang pinasweldo natin yung bilang vice presidente. Ilang milyon, daang milyon ang ginastos natin yung ano yun sa inyo sa Duterte. Daang milyon para sa... kung saan mga lakad, kung saan para mamulitika. Ebe, buong termino ni Sara bilang vice president, walang ginawa yan kung hindi mga panya. Pagkatapos yung panagugustuhan ng tao. Abe, mga Pilipino, sabay ang Pilipino, mag-isip-isip naman kayo. Iyan ba iboboto natin pagka naging Pangulo ng Pilipinas yan? Eh, pinamigay niya yung West Philippine Sea. Eh, kasabi-sabi nga niya dyan, no comments eh. Abe, pangalawa siya sa pinakamataas sa buong Pilipinas. Pag in-interview siya tungkol sa nagkakagulo ng West Philippine Sea, ang sasagot niya, no comment. Be, may utak ba yung vice-presidente natin na yan pagkatapos iniidolo pa ninyo? Be, mag-isip-isip na ang utak ninyo kung iyan ay tamang maging Pangulo ng Pilipinas. Ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Ang 6 years para ayusin ang isang bansa. Minimum of 30 years. Siguro kung parang walang tulugan, wala ng 25 years. Be very clear on this also, Sal. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. At ito na nga mga idol ang naging resulta at bunga ng sobrang panatiko ng mga DDS supporters sa kanilang iniidolo na si dating Pangulong Duterte, na mismo nga mga idol na larawan ni dating Pangulong Duterte ay binabasahan ng Biblia at tila ginagawa nilang Diyos o Panginoon itong si dating Pangulong Duterte sa kanilang mga ginagawa at sa kanilang ipinapakitang kilos ay tila sila ay nasisiraan na. Panoorin mga idol at kayo na mismo ang humusga. Your gates shall be open continually. Your gates there shall be open continually. They shall not be shut day or night. That man will bring to you the wealth of the Gentiles and their kings in possession. For the nation and kingdom which will not serve you shall perish. Ah! Wow! And those nations shall be utterly ruined. Those people who will not serve you shall perish. Okay, ma'am, thank you. Ang mga ginagawa ng mga DDS supporters na ito nga mga idol sa dahig, na kung saan ay pinapakita nila na talagang si dating Pangulong Duterte ay tila kanilang sinasamba, ay tila sila nga mga idol ay pawang nasisiraan na. At ito nga mga idol ang naging dahilan kung bakit tila wala sa katinuan ang mga DDS na patay at sobrang panatiko sa mga Duterte. Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? At ano ang inyong opinyon patungkol dito? Ibahagi niyo naman mga idol ang inyong opinyon sa ating comment section.